Ayan, mapagpalang tanghali sa inyong lahat mga sir, mga madam. Ako po yung nagbabalik dito sa bayan ng Quiapo, Nueva Ecija. Meron tayong tinitingnan dito na 8.2 hectares, apat na titulo. So meron siyang extrajudicial settlement yung isang title. So tara, tingnan natin tong property na ito. Meron siyang right of way na napakalapad naman ng right of way nito. At kasya po yung truck papasok sa area. May fish pan daw ito, rice land, at mangga na 50 pieces na mahigit. So dating may line ng kuryente kasi ito yung papasok sa area. Tignan natin. So from town proper ito nasa around 2 kilometers mula dito sa property. Diretso sa bayan nasa around 2 kilometers away drive. So napakalapit lang sa sa mismong town proper. Sa Tiplex naman ito ng Carmen. So sa Tiplex ng Carmen ito siguro nasa lang po ito. 15 minutes from Carmen exit. So sa Anaw siguro mas malayo ng konti. Kasi dito sa likod na ito dito sa part na yan. Ilang minutes na lang papunta ng Carmen. So sabi mo na lang 15 minutes din or more. So 20 minutes, sabihin na natin 20 minutes din. Parehas 20 minutes papuntang Anaw tsaka Carmen para safe po ako sa aking details. So ito yung bungad ng property. So ito mula dito, ito yung right of way na sarili po ng mismong seller natin. Ito kasi sa kanya ito. Itong ilang meters to kuya? Parang malapad din Ilang meters kaya to? 4 meters? 3. Para safe naman tayo siguro 3 meters na lang. So 3 to 4 meters. Ito yung mismong yung sa kanya, yung rights niya sa PNR. Ito ito yun. Ito yun. Ito yung part. PNR kasi ito. So ang hawak niya lang dito 6 meters. Okay, ito pala yung muhon nung right of way. Ayan. Nandiyan pala siya. So papunta dito sa part na ito. Ayan. So malapad. 6 meters papunta rito. Ayan kasi ang hawak lang niya dito is yung syempre yung katibayan na sa kanya po itong property na ito, rights niya. Kasi sa kanya rin, ito ba yung sa kanya dati na binenta niya? Ito binenta na niya kasi yung part na yan. Sa kanya rin yan dati. Binenta rin niya yan. So ngayon binenta niya yung PNR, nagtira siya ng road right of way papasok ng kanyang property. So saan nagmumula yung property? Ito na ba yun kuya? Ito. Hanggang dito. Itong kulay green na palay. Itong green na palay. So hanggang dun pa ng konti. So pag ganun siya. So 8. Yung green na palay pag ganun na rin. Hanggang dun na lang sa green na rin. So hindi na naabot sa kawayan Hindi na naabot sa kawayan. So itong tinatapakan nating daan, sarili po ng ating mismong seller. So yung kuryente wala na nakat na to May kuryente, nakat lang. So ayan yung kuryente, putol na to kaya wala na, hindi na siya nakakonect. So kaya napabayaan na siguro. So itong part na to may mga saging. Tapos ito yung pinaka fish pan niya. Pakaluwang na fish pan itong part na ito. Ayan, ito yung fish pan. So hindi naman na yata ito nalalagyan ng isda, pero kusang nagkakaroon ng isda kuya. Kasi nga malapit siya sa mga bukid. So yung mangga doon, kasali pa ba yan? Kasali yun. Maluwang pa yan. Pag ganun siya. Palapad to. Palapad So paliparan ko ng drone mamaya at least makita po ninyo. So hanggang doon sa green, hindi na umabot doon sa kawayan. So mamarkahan ko na lang sa drone ito. So ang maganda pa rito yung kanyang road. Tingnan nyo naman, natabunan talaga to. Graba. So pwedeng pumasok ito ng sasakyan. So nasa sa inyo na po kung gusto nyo i-develop pa mas maganda. Para po pasukin lang namin yung kaya naming pasukin para po makita yung loob. So at least ito yung rice land niya. Ilang hektarya kaya ang rice land dito kuya? Ang nakukon dito mga ilang 5 hektarya na rice land. So mayroon siyang rice land na 5 hektarya. Yung tubig ba dito nauubusan tong fish pan? Hindi. Pag ginagamit hanggang second crop yan. So pwede pa lang gamitin itong fish pan na to, yung tubig niya hanggang
second crop. So may dalawang cropping dito, no? Oo. 2 cropping ang kwan. So yan kasali pa diyan. Kasali yan. Ah, tignan lang natin dito kaya bago tayo pumasok diyan, no? So ditong part, tignan lang natin dito. Kasi napaano naman natin. So meron tayong ano ulit. Actually na vlog ko na to pero masyadong mataas yung presyo ng seller natin yan. Ngayon naman bumaba. Gusto na nilang mabenta habang malakas pa sila. So yung presyo nga lang nito is 8.5 sa 8.2. So napakamura. Pero sagot nyo na yung capital gain tax po doon. Yun po yung sabi ng ating seller. So capital gain tax, tapos yung isa kasi may state tax siya. Kaya yun din. Medyo masukal pala dito. So medyo masukal kasi nga grabe na naman yung ulan. So ayun, ulitin ko, 8.2 hectares, may sobra siyang konti, 19 square meter yata yun. Pero 8.5 lang yung presyo. Murang-mura po ito mga sir, mga madam. Pero sagot nyo na po yung capital gain tax. Yun po yung sabi ng seller natin. Pero try po nyong makipag-negotiate ng personal kung gusto nilang sagutin. Pero yun po kasi yung request nila. Ibababa nila kasi gusto na nilang mabenta. So 8.5, sagot nyo na po yung capital gain tax. So may Chico, ayan, Chico. Tapos Santol, ayan. So mayroon siyang existing na bahay. Okay na to. Tapos na yung usapan nila nung tenant nila noon na nagpatayo. Ang usapan na lang nila kukunin yung ulo. Yero, oo. Siguro pati yung ulo na kuya kasi kahoy. Kukunin yan. So yung ibang pintuan siguro kukunin yon. Yun ang usapan daw nila. Malaki yung simento, malaki yung bahay, pwede yung ituloy yan. Kung sakasakali kasi bago pa naman yung concrete niya. So yan, tapos na yung usapan ng seller tsaka yung tenant niya. So wala tayong magiging problema. So dito sa part na ito, marami siyang kawayan, buli. Yan, sarap nun Ba't di nila kinukuha? Ay, yung inaanong kaong yan Oh, yung bunal. Yung ginagawang kao. Sir, napindot, sorry. Ayan, meron siyang mga buli. So masarap yun Ba't hindi nila kinukuha, no? Hawan makakita. Ayun, ang dami niyang bunga, Hindi makita dito, no? Ayun, ang dami niyang bunga. Ayan, sinong nakakaalam niyan, ayan, Kaong ata. Ayan, yung ginagawang kaong. Ang dami niyang bunga, Hindi siguro nila alam yung seller kasi hindi naman sila, hindi yata dito na ako, Meron siyang sampalok, ayan, sampalok. Meron ako nakikitang nara ito, no, kuya? Nara. So, kawayan. So, baka tingnan mo lang kaya, kuya, yung kaya nating abutin. Pero pag dito na tayo, pag masukal na dyan. So, ito, tingnan din natin dito sa part na ito. Dito kasi yung mga mangga, no, kuya? Sa gawian na, maraming mga doon. Oo, maluwang to, So, ngayon lang natin nalaman na nag-down yung price. So binalikan po natin. Nga lang, syempre basang-basa po itong mga property. Ayan. Basa po, kaya hindi natin mapuntahan. Yung kawayan. Oo. Yung mga mangga. Yan, may boundary. May mga bangga pa dyan yung sa part na yan. So pag ganun po siya. So ang kwan niya lang dun is yung kwan din. Anong boundary niya dun? Yung ano lang din, no, kuya? Yung ano ba yung tawag dyan? Yung PNR, no? Yung PNR lang din. So, tingnan natin dito. Oo. So, kung makikita natin, tingnan natin yung aabutan lang ng ating kayang abutin. Dito kuya, Dito kuya, mas matigas dito. Hindi mo ako sinundan Nakasapatos pa naman, Ayan. So, napakamura na ito. 8.5. Sagot nyo po yung capital gain tax saka yung estate tax kasi kaysa naman mas maiging sabihin na namin yung price nito kasi dagdag pa namin yung mga babayarin na yun, at least alam nyo na po. So ayun, sagot naman nila ang agent fee. So wala tayong magiging problema sa agent fee. Malambot ka dyan, kuya. So ayan, dito tayo, iikot lang ako dito para mas matigas. Ay, may baka pala dyan.
So tiyaga-tiyaga sa pag-iigit, mainit. So ayan si Kagawad. Bilhin daw kayo kasi hindi pa daw siya hindi ka pa nakabenta, Kagawad. Hindi pa. Oh. Pero yung Kagawad namin isa yan ang veterano. Mas veterano pa sa amin, yung vintage. Kung sa sasakyan, vintage car, ito vintage agent. So meron siyang mountain view, ayan makikita po ninyo. So yan yung lalabasan natin mamaya. Ayan part na yan. So may mga tisa, no? Tisa yung boundary niya. Ayan, no? Papasok pa dyan yung property, maluwang to eh. Oo, wag na, masukal yata dun. May isang pispan pa dito. Ay, bali dalawa fishpan? Tatlo. Tatlong fishpan to, yung tisa, yung boundary, tas yung akasya. Yung mangga doon, yung mangga ay hindi na. Yung isa. Agyan sa may bulay. Yung buli, ang boundary. Tas pag ganoon yung mga mangga dyan, dyan ang maraming mangga eh. Yan sa part na yan. Kaso masukal ngayon. Yun, papaliparan ko na lang ng drone mga sir, mga madam. So, yun, ulitin ko, bayan ng kuya po ito. Nueva Ecija. So from Tiplex around 20 minutes below. So from town proper naman ng kuya po nasa 2 kilometers more or less. So 8.5 apat na titulo. Sagot po nila yung agent fee, pero yung capital gain tax ay sagot na po ng ating magiging buyer. Kasi gusto na nilang mabenta eh. Kaya yun yung presyo na nila. At least nasa ano na lang to, 100 mahigit yung per square meter niya. Murang-mura, napakamura na. Kasi nga, nakita ko yung sitwasyon ng mga seller natin. Medyo matanda na rin sila. Para siguro matikman din muna nila. But at least matikman. So, sana magustuhan nyo po itong property na ito. At makipag-negotiate po tayo. Napakaganda. Nga lang yung, syempre, kailangan pong sagutin po ninyo yung mismong capital gain tax. Ayan. Puro putik tayo. So ayun, ulitin ko po para klaro po sa mga tumapos po ng video na ito. Sagot po ninyo ang capital gain tax saka estate tax hanggang transfer. So sa tax naman sa amilyar, updated tax sila, wala namang problema. 4 na titulo. So yung isa, patay na yung nakapangalan. So may estate tax or extrajudicial settlement, yung isang title. So wala namang malaking problema doon kasi malinis yung title natin, clean title, wala siyang encumbrance at walang anumang pagkakautang nandun. Nakita ko 4 mismo yung titulo. So yun muli, ito po ang lingkod, Eden Joel. Please like and share and subscribe sa aking munting channel, Mucha and Joel Lot Vlog, and don't forget to hit the notification bell upang maging updated po kayo sa susunod kong mga video. Kakapagod. God bless you all po. Maraming salamat po sa inyong suporta.